Hi everyone! Again, welcome back dito sa ating YouTube channel. Again, this is Yana and today's video, pag-uusapan na naman natin yung isang online loan app na nagpapautang na I think marami na yung nakapag-try kasi no, chinecheck ko yung app nila sa Google Play Store, ang dami yung mga comment, mapa-positive or negative na comment. Pero bago natin pag-usapan, kung meron sa inyong employed at gusto nyong mag-loan sa mga bangko, pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page, Yana Insta Review, or pwede nyo rin akong i-message sa aking email address, amawanyana@gmail.com. At actually, kapag mag-email kayo sa akin, merong auto-reply na kailangan nyo sagutan yung pre-evaluation question. Kailangan nyo sagutan yun para malaman natin kung pre-qualified kayo na mag-apply ng loan sa mga bangko or hindi. Kasi minsan, nasasayang yung oras mo, tas yung oras ko kung humaba yung conversation natin, tapos hindi pala tayo qualified na mag-apply ng loan sa mga bangko. Kaya sana, sagutan nyo yung pre-evaluation questions at actually doon sa auto-reply na yon, meron ding nakalagay na eligibility criteria, requirements for employed and self-employed. Pwede nyo basahin yun para makita nyo nga kung pwede kayong makapag-apply ng loan sa mga bangko. Okay guys, kapag nakita ko na pre-qualified kayo na mag-loan, magsisend ako sa inyo ng application form. Ang kailangan nyo lang gawin ay sagutan yon at mag-email sa akin. Then i-attach nyo nga yung mga forms, yung letter of authorization, yung consent form, and then syempre, kailangan nyo i-attach yung mga requirements. And ako na yung bahala na mag-process or mag-forward sa bank. Mag-antay ka na lang usually 3 days to 7 days para doon sa application mo, it's either approved or decline. At doon naman sa aking Facebook page, kapag pumunta kayo sa message, meron kayong makikita doon na questions for pre-evaluations, meron kayong makikita na requirements for employed, requirements for self-employed, at yung eligibility criteria or qualifications. I-click nyo lang yung mga yon para mabasa. At kapag sa tingin mo qualified ka naman or may mga requirements ka at pumasa ka sa mga salary requirements, sa edad, sagutan nyo yung pre-evaluation questions para kapag nakita ko na pre-qualified kayo na mag-loan sa mga bangko, hihingin ko yung email nyo and then mag-email ako sa inyo ng application form. Same lang din, kailangan nyo sagutan yung application form and then mag-reply sa email ko at i-attach yung mga nasagutan nyo na form, yung letter of authorization, at yung consent form, at kasama yung mga requirements na hinihingi. At ako na po yung bahala na mag-forward sa mga bangko. Let's get back to the topic. So, by the way guys, ang pag-uusapan natin ay itong si Perabag. I think marami na sa inyo yung mga nakakapag-try at may mga nagtatanong na rin sa akin, Miss Yana, ano nga ba or maganda ba itong si Perabag? Okay? So, pag-uusapan natin yan kung magkano yung pwede nyong ma-loan, kung ano yung possible na may experience nyo, at kung ano yung mga interest nila or yung mga processing fees. Bago natin pag-uusapan yung mga nabanggit ko, ano nga ba yung makikita natin sa app ni Perabag once na-download nyo ay itry nyo na mag-loan sa kanila. Pero again guys, hindi ako nagre-recommend or hindi ko nire-recommend si Perabag. So malalaman natin kung bakit sa video na ito. Pag gusto nyo na i-check itong app na ito, kailangan nyo lang siyang i-download sa Google Play Store. I-search lang natin itong si Perabag at i-download. At kapag i-open mo yung app nila, makikita mo agad yung nakalagay na maximum loan na pwede daw kayong makahiram hanggang 20,000 pesos. Mabilis lang daw yung pag-review nila ng inyong loan application. Kapag gusto mong itry na mag-apply sa app na ito or online loan app na ito, just click apply now at makikita mo yung part na kailangan mong mag-input ng inyong mobile number and merong nakalagay na privacy policy. Kailangan mo ding i-check yan para mabasa kung ano nga ba yung privacy policy na nakalagay or napapaloob sa app na ito or kay Perabag. And just click next. Once na na-input mo yung iyong mobile number, meron kang matatanggap na one-time password. After that, kailangan mong maglagay or mag-create ng iyong password. Just click next para mag-proceed at makikita mo na naman yung apply now. Kapag i-click mo guys, dito yung apply now, makikita mo yung allow Perabag to access your contact. Etong si Perabag, ina-access ulit nila or same lang siya sa mga iba't ibang OLA na nag-a-access ng mga contact list sa ating cellphone. By choice, it's either i-deny mo siya or i-allow. Pero syempre, di ba, kung kailangan natin ng cash, wala tayong choice kundi allow yung mga app na ito para i-access yung mga contact. Pero guys, hindi ko nga siya nire-recommend. Hindi talaga maganda yung ganon para sa privacy natin. Pagkatapos mong i-allow sila na i-access yung contact, kailangan mo din na naman silang i-allow para i-manage yung phone calls. Mababasa nyo dito yung allow Perabag to make and manage
phone calls. Kailangan mo din naman silang payagan para i-access yung device location at allow Perabag to access photos and media on your device. Diba? Parang halos lahat na lang ng content ng ating cellphone ay kailangan mo silang payagan para ma-check nila or matignan. So, para sa akin, hindi talaga maganda yung ganun, yung privacy natin ba? At ganun din sa mga contact number, bakit kailangan nilang makuha lahat? Ayun. After that, makikita mo ito, fill in the information below and your chances of getting a loan increase by 80%. Kailangan mong sagutan ito, yung mga personal information, yung gender, birthday, marital status, education, yung address mo. Next, mga emergency contact. Kailangan mong maglagay dyan. Actually, guys, itong emergency contact, once na i-click mo, magre-redirect siya agad doon sa mga contact list sa phone book. Once na nakapaglagay ka ng mga contact number, makikita mo itong may part din dito guys sa app nila na kung saan kailangan nating mag-upload ng valid government ID, mag-take ng selfie, and then maglagay kung saan mo gustong i-disburse ni Perabag yung loan proceeds kapag na-aprubahan ka. Pero guys, itong si Perabag, hindi ko siya nire-recommend talaga kasi nga napaka-taas yung interest rate nila. So, ayun guys, sabi ko nga sa inyo, hindi ko nire-recommend itong app na ito, itong si Perabag, kasi nga napakataas yung mga processing fees nila or yung mga charges nila. For example, ang sabihin nila na naaprubahan sa'yo ay 3,500 pesos, bali ang matatanggap mo lang ay nasa 2,000 pesos. At kailangan mo siyang bayaran sa loob ng 7 days. Okay? Napakabilis po guys, yung payment terms na ino-offer nila. 7 days lang, kailangan ibalik yung 3,500 kahit yung natanggap mo lang ay 2,000. Kaya nga sabi ko sa inyo, bago tayo mag-loan, kailangan nating magbasa ng mga iba't ibang reviews or manood ng mga iba't ibang reviews sa mga iba't ibang app. Para guys, magkaroon tayo ng babala or malaman mo talaga kung ano yung possible na ma-experience mo. Huwag tayong basta-basta na lang magda-download ng app, mag-apply, and then pagdating nung... Kasi diba minsan sa mga app, hindi lang naman kay Perabag, sa mga ibang online loan app, tagal daw yung payment terms. Pero kapag nasa part ka na or nasa last part ka na nung application mo doon sa app nila, makikita mo na lang or malalaman mo na lang na 7 days or 10 days lang pala yung payment terms na ino-offer nila. Kaya please lang, huwag kayong basta-basta na mag-loan sa mga ganitong app. And actually guys, sa Google Play Store, kapag i-search nyo itong si Perabag, yung mga first, mga 5 or 10 comment, parang puro positive yung mga reviews, puro 5-star. Pero guys, para malaman nyo kung totoo ba talaga yung mga yon, check nyo guys yung mga reviews na naka 1-star. Doon nyo talaga malalaman kung ano yung possible na ma-experience nyo sa kanilang app. Then ang isa pa na hindi maganda sa app na ito ay kapag doon sa due date mo mismo, ang daming tumatawag sa'yo and magte-text. At kapag sinagot mo yung tawag, medyo makakarinig ka pa ng mga hindi maganda galing sa mga agent na parang walang asal. And especially kung nag-post due yung account mo, asahan mo na talagang tatatarin ka nila ng mga iba't ibang text, calls, and syempre yung mga masasakit, yung mga minsan masakit sa ating pandinig, masakit na binabasa mo yung mga message nila na hindi talaga maganda. Anyway guys, thank you for watching. Sana meron tayong nakuhang idea. Sana nakita nyo kung ano yung possible or yun, sana bago kayo mag-apply, napanood nyo yung video na ito. Kapag naka-encounter tayo ng mga iba't ibang harassment, pwede tayong lumapit sa NBI Cybercrime Unit or pwede rin ho tayong magreklamo kung pagdating naman sa mga napakataas na interest rate or yung mga processing fees, pwede kayong magreklamo sa Securities and Exchange Commission. At kung pagdating naman sa privacy natin, sa tingin natin, ginamit nila yung mga details natin, yung mga personal information natin sa iba't ibang bagay na hindi naman dapat, pwede tayong lumapit sa NPC or National Privacy Commission. Anyway guys, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Please like this video and please don't forget to share sa inyong mga social media account. Thank you and bye-bye.